Matapos ang kanyang tagumpay sa Tokyo Dome laban kay Junto Nakatani noong May 2, muling naging maingay ang pangalan ng undisputed Super Bantamweight Champion na si Naoya Monster Inoue. Bagamat nakataktang magpahinga sa natitirang bahagi ng taong 2026, nagpakita na ng matinding gigil at kumpiyansa ang Hapon na kaya niyang gulpihin ang sinumang makakatapat sa featherweight division. Sa pinakauling talakayan sa YouTube show ng Butchake Channel nitong August 6, 2026, ipinahayag ng dating 2-division world champion na si Takanori Hatayama at dating world champion Katsuo Tokushiki ang kanilang matinding kagustuhan na umakyat na si Inoue sa 126-pound division upang tuluyang ayusin ang kanyang pamana sa larangan ng panaigdigang boxing. Burahin si Mayweather, papasok sa kasaysayan undefeated na 5-division world champion. Ayon kay Katsuo Tokushiki, may isang malaking hamon para kay Inoue upang tuluyang malampasan ang kontrobersyal at walang talong Amerikano na si Floyd Mayweather Jr. Gusto kong umakyat siya sa featherweight. Sinakop ni Mayweather ang 5 weight class ng walang talo. Para matalo at malampasan si Mayweather, kailangang manalo ni Inoue ng 5 dibisyon na walang talo at may mas mataas na knockout rate. Kapag nagawa ito ng champion na si Inoue, medyo mababawasan ang ingay ng pangalan ni Mayweather at ang pangalan ni Inoue na ang mangunguna magpakailanman. Sa kasalukuyan mga kwento, itong si Inoue ay may perpektong kartada na 33 wins at meron siyang 27 knockouts at walang talo. Ngunit dahil sa pagbalitang plano ng Hapon na magretiro sa edad na 35 anyos, napakalimitado na lamang ang kanyang natitirang oras at mga laban sa lona. Narito ang paniwanag ni Hatayama, sa tingin ko hindi na niya kayang lumaban pa ng 17 beses tulad ng record ni Mayweather. Siguro 5 laban na lang ang pinakamarami. Mga kwento, ayon sa kanila, narito ang 5 laban ni Inoue, Bam Rodriguez, Nakatani rematch at featherweight unification. Inilatag ni Hatayama ang posibleng roadmap ng huling 5 laban ni Inoue bago raw magretiro. Una, Jesse Bam Rodriguez. Pangalawa, ang pag-akyat sa featherweight. Pangatlo, Junto Nakatani rematch. At pangapat, featherweight title unification. Ang pagharap sa mga kampiyon sa 126 pounds upang likumin at sakupin ang lahat ng mga sinturon sa dibisyon. At ayon pa kay Hatayama, tiningnan niya ang luwika ng dibisyon kung saan ang mga dati natalo kay Inoue katulad ni Stephen Fulton ay nagawang maging kampiyon sa featherweight. Kaya umakyat si Inoue sa featherweight, hindi ko nakikitang may makakatalo sa kanya. Tingnan mo si Brandon Figueroa na natalo kay Fulton. Walang paraan para talunin niya si Inoue. Hindi invincible ang featherweight laban sa monster. Samantala mga kwento, habang abala ang kampo ni Naoya Inoue sa kanilang mga plano para sa taong 2027, hindi naman nagpapahuli ang ating pambansang manok at former 3-division world champion na si John Riel Casimero. Muling pinalakas at pinasikat ng kilalang Bible of Boxing and The Ring Magazine ang pangalan ni Casimero sa pamamagitan ng isang special na social media highlight post. Strong celebration, John Riel Casimero. He started doing push-ups in the ring when he stopped Duke Maika. Inalala ng The Ring Magazine ang isa sa pinaka-iconic at kontrobersyal na eksena sa karera ni Casimero na kung saan matapos siyang patulugin at paulanan ng malalakas na kombinasyon si Duke Maika, agad itong nagpasample ng push-up sa gitna mismo ng ring upang ipakita ang kanyang kawalan ng pagod at matinding kondisyon. Mga kwento, ang post na ito ng The Ring ay patuloy na sa kabila ng mga haka-haka sa kanyang susunod na hakbang. Nananatiling isa si Casimero sa mga pinaka-inaabangan, pinaka-kinatatakutan at pinaka-inaabangan na pangalan sa panaigdigang larangan ng boxing. Habang nagpapakondisyon at nag-enjoy si Cuadro-Alas, patuloy naman na nag-abang ang buong mundo sa kanyang muling pagbabalik upang guluhin at patahimikin ang mga kampiyon sa Super Bantamweight o di kaya sa Featherweight Division. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.